sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na't sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hello! Nako, magandang gabi po sa ating lahat. Sobrang saya ho namin, nakaribinisita ng ating mga manggagawa. Sana meron pa rin ibang dumating. At para sa lahat na wala pa rito, Merry Christmas and a Happy New Year. See you soon. See you soon. A blessed 2021. Better than 2020. Sa pangalan po sa Jesus, sa inyong lahat at kapayapaan, happier, healthier, holier. In Jesus' name, yan po ang aming panalangin sa inyong lahat. Merry Christmas! Amen. Yeah. Magandang Pasko po sa inyong lahat. Bukod yung bagong taon na Pasko muna. Okay. Magandang Pasko po sa inyong lahat. Lalo na ang mga manggagawa ng Comfy Family at yung mga members ng Comfy Family. At ang Pasko po ay isang manifestation, isang pagpapahayag na tayong lahat ay mahal ng Diyos. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Yan, kami po ay bumabati ang buong Francisco family, sa lahat ng Coffee family, sa ating mga mahal sa buhay, lahat ng aming mga inaanak, lahat ng mga magagawa. Yan.
miss na namin kayo at alam natin na tayo magkikita-kita, ang mga ate huling, lahat ng mga kamag-anak, nanay po syempre. Yan, tayo po ay hindi man namin makasama ngayong Pasko, first time, no? Na hindi tayo magkasama-sama, pero alam namin na ang pagpapala ng Diyos, basta si Kristo ay nasa atin with everything. We will pass this year at tayo ay magkakaroon ng bagong taon na punong-puno ng pag-asa kay Jesus. Salamat po. Merry Christmas! Merry Christmas! Good evening, Comfy Family. Andito tayo ngayon sa ating Wednesday Bible Study. Ano na tayo? Resume ba? Hallelujah. Kamusta kayo mga kapatid? Alam ko na kayo'y medyo napagod ba? At naging sobra sa, hindi naman pag-abala. Sa mabuting side, alam ko naman na ang mga iba ay, kamusta ang inyong mga pag-uwi sa kanya-kanyang pamilya? Alam ko lahat ay nakapagsaya kasama si Lord. Fellowshipping with our family, with the Lord. Hallelujah. Awit na tayo mga kapatid. Tawagin natin ang ating Comfy Music Ministry. Amen. Ay, teka muna. Nakalimutan ko bago natin tawagin. Magdasal muna pala tayo. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Lord, again and again and again and again, your amazing favor and grace sa aming lahat. Di lamang sa Comfy Family, sa lahat ng mga Kristiyano at sa buong daigdig, ang iyong sovereign will, ang iyong amazing grace na aming tinatamasa. The spiritual blessings na binubuhos nyo, binuhos sa aming lahat. Manguna po kayo sa aming Bible study tonight. Wala po kaming lahat magagawa. Ang anointing of the Holy Spirit be upon us all. Simula sa pag-awit at sa pagbibigay ng iyong mabuting balita, balita ng aming kaligtasan. Maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami makapagpaabot ng iyong pagpapalang salita sa lahat ng tao. Alam ko po na itong pangyayaring ito ay nakakaabot ng mabilis ang iyong mabuting balita sa lahat ng dako ng daigdig. Mga kapatiran namin sa Comfy Family na nasa ibang dako ng daigdig, alam ko po na you are in God's care. Salamat po, Lord, sa gabing ito na mangunguna kayo. It is all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ito na ang ating awitin para sa ating for the glory of God. Amen. Tawagin natin ang ating music ministry. Good evening po sa ating lahat mga kapatid at welcome po sa ating Midweek Bible Study. Tayo po ba'y handa nang magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya yung mga kapatid ko ngayon na ngayon lang po nagbukas ng kanilang mga cellphone, ay sabay po kayo sa pag-awit ngayong oras na ito at ang mga nakaupo pa, tumayo na rin po kayo at sabay-sabay tayong umawit at magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Give thanks to the Lord for He is good. His love is eternal and His faithfulness lasts forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, awit tayo sa Panginoon. Pupurihin kita. Hallelujah. Papuri, pasasalamat
sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umakay. Ikaw ang Diyos na buhay at panay. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti umawit at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang makahihigit pa. Kaya't papurin sa salamat sa'yo lang, Panginoon. Papurin pasasalamat, papurin pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti umawit at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba makahihigit pa. Kaya't papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Purihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo, ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo, ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Minsan pa, hindi tayo titigil. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon.
Maraming salamat, aking Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang ating Panginoon ay kailanman hindi nagbabago. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa bawat hinaing ng ating mga puso, naririnig tayo ng Diyos. Hallelujah. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pa mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pa mabago ang nadarama ko. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko, kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang,
Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo, liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi magpapalit, maging sa ginto at pilang. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Salita mo, liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi magpapalit, maging sa ginto at pilang. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Hallelujah. We worship you, my Jesus. Oh, hallelujah. You are sweet, my Lord. We love you, oh Jesus. Thank you, my Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Amen and amen sa mga awiting pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Glory to God. Oh, yung ating pagpapatuloy nung ating pinag-aaralan sa Psalms 119. At sa gabing ito, andito si Pastor Fred
Alam nyo, napakahalaga kasi alam ko na dumarating din sa ating buhay na tayo minsan ay naliligalig, minsan ay may mga pangamba, may mga nagaganap sa atin kahit na tayo ay nasa Panginoon Diyos na. Alam ko na ang pagpapala niyang salita, ang kanyang mga batas, ito ang magdudulot sa atin ng kapayapaan kapag tayong lahat ay merong fear of the Lord at meron tayong reverence to obey His words. Kaya mga kapatid, ito ang ating fellow elder, Pastor Fred. Ito ay matatagpuan sa awit 119, 161 hanggang 168. At ang ating pong title ay itinalaga ko na ang pagsunod sa batas upang magkaroon ng kapayapaan. Ito po ang magandang balita ng Panginoon. Basahin ko po yung ating text. Psalm 161, rulers persecuted me without cause, but my heart trembles at your word. I rejoice in your promise, like one who finds great spoil. I hate and detest falsehood, but I love your law. 7 times a day I praise you for your righteous laws. 165, great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. 166, I wait for your salvation, Lord, and I follow your commands. I obey your statutes, for I love them greatly. And 168, I obey your precepts and your statutes, for all my ways are known to you. This is the word of the Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang aming tatanggapin ngayong gabi ito. At may maluwalhati ang iyong pangalan, Panginoon, sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ang ninanais mo sa mundong ito ay ganap na kapayapaan sa aming sarili, sa aming kapwa, sa mga circumstances, at lalong-lalo ang aming relasyon sa iyo. Kami po ay payapa. Kaya ikaw ay mangusap, Panginoon. Kami po ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, sige po. Doon po sa 161, rulers persecute me without cause, but my heart trembles at your word. Si Haring David po, ninanais ng Panginoon lalaging payapa sa kanyang relasyon sa ibang tao. Kaya ito po ang nasa sa doon, 1 Samuel 24, verses 8 to 11. Tingnan po natin kung ano yung ating malalaman dito. At ganito po ang sinasabi. See, my father, look at this piece of robe in my hand. I cut off the corner of your robe, but I did not kill you. See that there is nothing in my hand to indicate that I am guilty of wrongdoing or rebellion. I have not wronged you, but you are hunting me down to take my life. In spite of persecutions na dinanas niya sa kanyang biyanan na si Saul, hindi niya nakuha na gawa ng masama sapagkat ito ang ninanais ng Panginoon sa kanya. 1 Samuel 26, 8 to 18. Abisai said to David, today God has delivered your enemy into your hands. Now let me pin him down on the ground with one thrust of the spear. I won't strike him twice. But David said to Abisai, don't destroy him who can lay hands on the Lord's anointed and be guilty. Let's go. Huwag na nating pansinin. So David took the spear and water jug, near Saul said, and they left. No one saw and knew about it.
nor did anyone woke up. They were all sleeping because the Lord had put them into deep sleep. So ayaw ng Panginoon. Ang sabi doon sa verse 17, Saul recognized David's voice and said, "Is that your voice, David, my son?" David replied, "Yes, it is, my Lord the king. What is my Lord pursuing his servant? Have I done, and what is wrong to be guilty of?" So ito pong title natin na At Peace. Ito'y napaka-importante. Hindi lamang po peace lover si Haring David, kundi siya peacemaker at pinamumuhay niya ang lahat ng kanyang natutunan. Touch not my anointed one. Do my prophet no harm. Doon din po sa Psalm 105:15, ito po ay nangyayari na kaya ang sabi dito, ang lesson, my heart is stand in awe of your word, so I will meditate on your word. So, iginagalang niya yung salita ng Diyos, minumuni-muni at sabi, I stand in awe, kamangha-mangha ang nagagawa ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Sa verse 162, I rejoice in your promise like the one who find great spoil. God's your promise assured. Kung sinasabi natin na sure lahat ang promise ni Lord, may confirmation to sa Kanya. God's your promise assured in 1 Kings 8:56. Blessed be the Lord that has given rest to his people Israel according to all that he has promised, even to Moses. The Lord God be with us as he was with our fathers. Let him not leave us nor forsake us. Pag sinabi ng Panginoon, doon sa nagmamahal sa kanyang mga batas, doon sa nananalig at naniniwala sa mga promises na ipinangako ng Panginoon sa kanya, ang sabi niya ay, let him not leave us nor forsake us. Ang mga taong nagmamahal sa Panginoon, hindi niya pinababayaan, ni hindi niya kinalilimutan. So 163, tingnan natin. I hate and detest falsehood, but I love your law. So ayaw ni Haring David noong mga falsehood, lying, ang gusto niya, tapatan. Lying make me sick. Alam ba niya kapag kayo may ginawang hindi maganda, kayo matulog. Kapag meron kayong ginawa ng hindi maayos, hindi ka mapakali. Especially nowadays, yung mga timbangan. Hebrews 11:1, using false balance. Proverbs 11:1, using false balance is an abomination to God. Troubles have overtook me, but your word are my delight. So, kahit anong troubles ang makita niya, nakatuon lagi siya roon sa sa law ng Panginoon. Ito yung kanyang delight. Ito yung kanyang ninanasa. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Seek your happiness in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Kaya itong ginagawa ni Haring David na ito, ayon doon sa mga salita ng Diyos, nagkakaroon siya ng kapayapaan sa kanyang sarili, nagkakaroon siya ng kapayapaan sa ibang tao,
nagkakaroon din siya ng kapayapaan sa Panginoon kasi hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nagpapalusot. Verse 164. 7 times a day, I praise you for your righteous laws because of your righteous judgment. 7 times a day, I praise you for your righteous law. Dahil ang mga batas ng Panginoon ay right judgment ang ibinibigay nito. Kaya, dahil doon sa right judgment na ibinibigay ng Panginoon, natutuwa siya. Psalm 119 verse 97, how I love your laws and I meditate all day. Dahil ito mang gustong-gusto niya, umaga, tanghali, hapon, gabi, I meditate the law of the Lord. So the righteous judgment brings reward on the last days. Kasi tama ang relasyon natin sa Panginoon, tama ang relasyon natin sa ating kapwa, tama ang relasyon natin sa ating sarili pag dumating yung huling araw ng pagsusulit, the righteous judgment is in favor of those people who obey the law. Kita ba nyo? Hindi ka natatakot. Kasi alam mo kung ano ang kahihinatnan ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Kaya sabi niya, I delight to do your will, O Lord. Natutuwa siya. Wala siyang itinatago sa kanyang sanis pagkat nalalaman niya on the last days, meron siyang reward na tatanggapin sa ating Panginoon. Gusto mo ba yun? Ako gusto ko yun. Ngayon, kung yun ay gusto nating lahat, ang kailangan lang, i-meditate natin yung Word of God. Ayusin natin tulad kay Joshua. Study the Word of God day and night, meditate on it, obey lahat ng bagay na makakasya sa Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ito'y puro doon sa kapayapaan. 165, verse 165. Great peace have those who love your laws. Hindi lang peace, ha? Great peace have those who love your laws and nothing can stumble you. Pero mo wala. Hindi ka mapupunta sa kanan, hindi ka mapupunta sa kaliwa dahil alam mo na ang kapayapaan na ibinibigay ng pagsunod sa Panginoon. You will never stumble. And nothing can make you fall. Hindi ka maaano kasi hawak ka ng Panginoon. Meron pa siya man ay bumagsak, hindi siya mawawala sapagkat siya ay hawak ng Panginoon. Pero yung mga taong tulad ni David na nakadanas ng lahat ng bagay sa kanyang sarili, persecuted, o anumang bagay, alam yung taong ito, ni hindi na gitla, ni hindi man lang na stumble. Pero doon sa Psalm 122, dahil great peace ang ninanais ng Panginoon doon sa mga taong nagmamahal sa kanyang mga batas, that nothing can make you fall and nothing can stumble you, is always praying, laging nagdadasal sa circumstances, sa mga nakikita niya sa kapaligiran, especially nowadays, laging maraming away-away, maraming nananamantala,
Ang sabi sa Psalm 122, pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper those who pray for peace of the nations. Our God will seek good things for us. Wow! Sipin mo yon. Lagi mong ipinapanalangin ang kapayapaan ng mga bansa. Lagi mong ipinananalangin lalo-lalo ang Israel. Lalo-lalo na ang mga bansa sa ngayon. Pag minsan iba-iba ang deklarasyon. Pero itong mga nagmamahal sa batas ng Panginoon, hindi maaaring ma-stumble, hindi maaaring malaglag, sapagkat siya'y bibiyayaan ng Panginoon. So ang prayer, hindi kailangan mawala doon sa mga taong nagmamahal sa kanyang mga utas, because this brings peace to all nations, especially Jerusalem or Israel. Kaya yung anong awit dito, pray for the peace of Jerusalem. Ating titingnan at atin lang aayusin ang lahat ng ating relasyon. Hindi lamang sa Jerusalem, hindi lamang sa mga bansang ating nakikita, kung hindi doon sa mga bansang magugulo, doon sa mga bansang nagkakaaway-away, doon sa mga bansang hindi nagkakasundo-sundo. Let us pray for them. So 1:66, I wait for your salvation, Lord. I follow your command. Naghihintay ako ng iyong pagdiligtas. I follow your command. So yung mga naghihintay, those who wait for the salvation of the Lord, ito yung sumusunod. Kung hindi tayo sumusunod, anong hinihintay mong kaligtasan? David, doon sa Psalm 51, verse 4, ang sabi, I acknowledge my transgressions, inaamin. Tayo po ba'y umaamin ng ating mga pagkukulang? Kung tayo umaamin, I am waiting for you to save me because I obey your law. Kung nagkamali at nawala ng kapayapaan, relasyon sa Diyos at sa kapwa, ang gagawin ito tulad ng Haring David, I acknowledge my transgressions. I acknowledge my sin. I have sinned against you and only you. Ang prayer pa niya, renew my spirit. Kaya itong ating mga pinag-aaralan natin, hindi lamang kapayapaan na ibinibigay ng pag-amin ng ating mga kasalanan, kung hindi ito yung renewing of our hearts, of our mind, and our bodies. Payapa ka Bakit naman kapag pinatawad ng Panginoon? Bigyan siya, pag pinatawad, o kung meron kang nagawang masama at hindi ka humingi ng tawad, natutulog ka ba? Meron kayang natutulog pag ganun? Wala akong nakitang natutulog. Especially nowadays. Kapag meron ka lang nasabing hindi maganda yung mga nagawa natin ng araw, kanina nga, meron talagang laging share lagi. Tawag sa akin. Pinsan, ngayon ko lang naintindihan na ang buhay ng tao'y nagmula sa wala. Aalis ka rin ng wala. Bakit ganito ang mga tao?
laging pakabig ng pakamig. Kaya nga sabi ko sa kanya, napakapalad mo. Sa panahon ito'y naunawaan mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo bilang tumawag. Tama. Kasi dati, wala akong ginagawa kundi para sa akin sarili. Wala akong ginagawa kundi magkamal ng ganito. Wala akong ginagawa. Pero sa ngayon, nakikita ko yung mga nakaparada. Ala rin. Wala. Natutuwa ako. Alam na kung bakit? Now, you and me have realized that salvation of our soul is more important than anything else in this world. Kaya ang sabi na, restore to me the joy of my salvation. Natutuwa kayo. Hindi ba kayo natutuwa kayo pag naligtas tayo? Ano mang sakit, saan namang alalahanin, saan namang bagay na hindi natin makaya, ipinipilit natin makuha. Pero ngayon, hindi na. Alam mo lang at tanggapin mo lang na tayo'y makasalanan. And we need the Lord for our salvation. Finish. Tapos. Kasi wala na, kung ganito. Anong gagawin mo? Wala rin eh. Tulog, kain. Tulog, kain. Kain, tulog. Hindi. Kailangan mag-meditate. Yung ating mga Bible, yung Word of God, kailangan inaayos natin. Baka hanggang ngayon, yung mga Bible natin, mga kapatid, yung mga Bible natin, baka mga dikit-dikit pa. Ganunin mo naman, bibiro lang ako. Pero ang totoo, kailangang pag-aralan natin ang Biblia, makilala natin si Jesus na siya ang ating tagapagligtas. Psalm 1:6 sa verse 167. I obey your statutes. I love them greatly. Naku. Sinusunod ko ang mga ordinances mo. Sinusunod ko yung iyong mga instructions, O Lord. I love them greatly. Pag inutusan ng Panginoon, tuwan. So I obey your instructions and your rules. Pag ininstruct ka ni Lord, tuwan. Hindi ito nangangatwiran. Hindi ito may ganito, hindi. Pinag-aaralan talaga. For us to have peace with Him. I love your laws exceedingly. Exceedingly, ha? Talagang, ewan ko, sobra-sobra itong si Haring David. Kasi naranasan niya ang kapatawaran ng Panginoon. Your words are wonderful. Yung word na ibinibigay, pinamumuhay ni Haring David na nasabi niyang, I delight to do your will, O Lord. That is wonderful. Doon nga sa ano, di ba? Isaiah 9:6. Unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace, the Lord of Lords, and the King of Kings. Exceedingly, ito yung I love them exceedingly. Panabing, siksik-liglig at umaapaw. Okay.
and 1:68. I obey your precepts, your statutes, for all my ways are known to you. Hindi tayo makapagtatago sa Panginoon. He is an omniscient God, omnipresent. Yung sinasabing all-knowing. Hindi ka pwedeng magtago sa Panginoon. Hayag. He is a heart knower. Alam niya kung mahal natin siya at mahal natin yung kanyang mga batas. Those who love his laws obey the law. Proverbs 5:21. Ways of man are before you, and he pardon all our wrongdoings. Ways of man are before you, O God. At kung sino man ang mga nagkakasala, pinatatawad niya. Like David, na nagmamahal sa iyo. He want to have peace with you. He want to have peace doon sa kanyang biyanan. He want to have peace with everybody. Kayo, ikaw, tayong lahat. Gusto natin payapa ang ating buhay dahil sa pagsunod sa Kanya. Manalangin po tayo. Dakila namin ang masalamat po. The message of peace to each and every one of us, with you, with one another, with ourselves, and with all those nations around us, Father. Bigyan mo kaming lahat ng kapayapaan upang kaming lahat, Panginoon, ay magkasundo-sundo. Upang ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pananalangin ay magkaroon hindi lang ng kapayapaan, but also prosperity. Thank you, Father, for the message of peace. Thank you, Lord, for the message na ang lahat ng tao nangangailangan ng isang Panginoon na sa kabila ng kanilang pagkakamali ay nagpapatawad. Thank you, Father, for all this blessing that we have received tonight. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us. 2 Timothy 2:2